Kinda regretting po, bumili ako tag 17K na violin. Ang low quality ng bow. Then, the neck is parang bending na. Kaya ang taas ng strings. Okay, so ito yung sinasabi natin na kaya siya mura kasi nga low quality plus wala ring quality control. So, hindi ka sure kung maganda or pangit yung makukuha mo. Pero, I think, kung ganyan yung case, kung nakita mo na agad siya na hindi okay, you could have returned it, no? And got a refund. Or get a new one from a different seller. Yun. So, share ko lang the experience ko. Nung nag-try ako dati, last year lang yata yun, or 2 years ago, may nagpa-testing sa akin ng violins na binibenta nila sa Shopee. Parang 1.6 yata yung benta nila. Sabi ko, okay lang naman, no? Mayroong hit or miss talaga. May mga times na yung ibang instruments nila is may sira or hindi maganda yung pagkakagawa kasi nga walang quality control. But yun, sabi ko nga, kung gusto nila ng magka better value yung kanilang instruments is to have it set up properly bago nila ibenta. Kaso, pag ginawa nga naman nila yun, tataas yung cost. Tulad nito, si Mama Mo Blue, nag-comment din siya. Sabi niya, napagastos pa siya ng another 2,000 just to make it usable, no? So, sabi niya, mas better daw bumili second hand. Actually, mas maganda nga yung second hand. Pero not all second hand violins are also good, no? Kasi minsan kaya binibenta dahil nasira na, naputulan ng strings, di nila alam paano magkabit. So, wala talagang tamang option but to test out the instrument first or magpasama ka sa marunong tsaka mo siya bilhin, no? Kasi pinakamaganda talaga. Iba-iba rin kasi yung magiging response ng instrument sa bawat tao. And kahit sa beginner violins, hindi rin naman pare-parehas yung magiging sound niyan. Most likely, yung pagkakagawa pare-parehas, pero yung tunog, syempre iba-iba pa din. So, ayun nga, I still wouldn't recommend it as your best option. But if it's your only option, pwede naman natin bumili ng mumurahing instrument. Lalo kung wala ka talagang access. Kunwari, sila lang talaga yung makakapag-deliver sa'yo and you want to learn. Edi go. Pero yun nga, there are risks involved. Sa lahat naman ng binibili online, di ba? May mga risk na ganyan. Yung iba nga napapadala ng bato. Imbis na yung item na kailangan nila. So, I think may mga return policies naman. So, kung nakita nyo na defective yung item, ibalik nyo na lang din. Tapos, yun, i-testing nyo. Yun talaga yung best way, matesting bago bilhin. Pero dahil nga binili online, kung may kakilala kang teacher or luthier or someone na marunong mag-ayos, better have it checked din. Kasi syempre, kung yung neck yung problem, katulad nung sa commenter natin, usually neck reset magkano abutin, di ba? More than the value of the instrument itself. Pero yun nga, these are viable options. Not saying na wag or refrain. Pero these are at the bottom of the list of what you would want. Kasi nga, mahirap talagang bumili ng instrument na hindi mo nakikita. Yung mga beginner nga, syempre, and always think na you will get what you pay for. So, walang sulit. Walang mumurahin na maganda. Yun ang lagi nyo ilalagay sa isip nyo when you're buying an instrument. Walang mura na maganda. That's too good to be true. So, if you want a good quality one, you have to pay for it. Siyempre, everything has its corresponding price. So, kung mumurahin, expect na may mga konting inconveniences. Diba? Na medyo sa mahal na pag sinabing naka-setup, syempre may bayad din kasi yung setup. Diba? So, yun lang din yung i-consider nyo. If you're buying from the cheapest options is the cost for it to set up.
para matugtugan lang ng maayos.